Yan, hello guys, this is again your friend in goat farming. At tanggalin ko lang yung mukha ko dyan. Yan. So meron akong ginawang guideline dito. These are data-driven insights about goat farming situation or goat situation report by PSA. So kukuha lang tayo ng mga ideas kung ano yung numbers and then let's determine if goat farming is still profitable with this report. This is report from 2023. So, ito yung link nila. Pupunta tayo dito. Tingnan nyo. So, ito na lang. Sabihin ko. Cagayan Valley, andito yung Nueva Vizcaya. Sabi niyan, in thousand of heads. Merong 97,370 heads ng kambing noong September 30, 2023. Diba? Pero, ang daming gusto ng papaitan, ang daming nagkakatay ng kambing dito sa Kailokanuhan. This is the marketplace for goats. Kaya naman, yung mga lugar na kung saan maraming kambing ay inaangkat nila papunta dito sa atin, sa north. From the south, going to the north. Yan. At eto rin, in-explain kung bakit mas mura yung mga kambing dito sa mga lugar na to, like Central Luzon, sa Nueva Ecija, dyan, Tarlac, compared sa Cagayan Valley. Kasi mas kokonti yung nag-aalaga ng kambing dito. Yung demand ay, kumbaga, mas maraming supply sa kanila. Diba? Ibig sabihin nun, yung tendency nun ay maapektuhan yung price, bababa yung price. Yan. So, balik tayo sa guideline na ginawa ko. So, why goat farming is still profitable in 2026? So, eto. Tingnan muna natin. How old is the goat farming industry? The goat farming industry is one of the oldest in human history, dating back roughly 10,000 years. Diba? Tingnan mo kung sana itong market na to, itong industry na to na-saturate na, ay wala na sana nagtitinda ng mga kambing. Diba? And next question dito. Ayan, punta tayo sa mga data. How many Filipinos are in Nueva Vizcaya? Ayan. Ilan kaya? So, as of 2024, merong 530,000 na tao. Yan. Pagawa tayo ng variable FNB equals, yan, in 2024 yan. Ngayon naman, how many average homes are in Nueva Vizcaya? So, ito. Ilang bahay ang meron? The average household size is 4 to 5 na tao sa isang bahay, which means merong 88,000. Yan. Pangalanan natin to na variable. Hindi ko alam kung magagamit to later, pero yan. Next, how many months does it take, 'di ba, from the reproduction stage kapag binubuntis yung kambing, kapag lumaki hanggang sa kakainin siya? How many average months ang gagastusin or ilalaan natin from the point na sampahan, nag-breed ng 5 months, papalakihin, nag-wean, tapos talaki ulit hanggang ma-consume ng tao. So, gaano katagal? So, yan. Na-question ko na si YouTube, si Google dito. Yan. It takes about 11 to 5 months. Sabihin natin 13 months. Yan. And then, ito rin. How many people can eat a single goat on average? Ilang taong kakain sa isang pirasong kambing? So, average natin to. 85 divided by 2, 42.5, 43 na tao. Sabihin natin. 43 people. Yan. So, meron na tayong mga variables. Then, we could go to some analysis. Now, considering these numbers, how many goats are needed to feed etong taong to? In a single event, kahit minsan lang sa isang taon, nakakain sila. If all eat at once, di ba? Kung lahat ng tao minsan kakain ng kambing, sa Nueva Vizcaya lang, ilan ang kakailanganin? To determine how many goats are needed, ayan, yan yung variable. Goats need is equal to number of population ng tao over the average people. So, it's really easy. Gagamitin natin to.
i-divide natin ng 43. Tama ba yung number? Yan. So, kailangan ng, yan. Okay, this was year 2024, yung population na to. Now, this is on a one-time event. Ang kakailanganan para ma-feed ang population ng Biskaya sa single event. Ito. Kailangan ng 12,322 heads. Now, let's go back to the data. Meron lang 97,370 na goat sa buong Cagayan Valley. Okay, so how, 'di ba? Kapag ano, in 2022 saka 2023 yan. Yan, sabi yan in number of heads. Tapos metric ata to eh. Ito na talaga. In number of heads na to. 94,000 noon sa Cagayan Valley. How many provinces are in Cagayan Valley? Nueva Vizcaya, ano eh, provinces in Cagayan Valley. Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino. Okay. Yan. Now, in Nueva Vizcaya alone, what if 5 time na nagkatay tayo ng kambing? 'Di ba? Ito, 1 time lang para kumain lahat ng tao sa Nueva Vizcaya. Kapag pala 5 times tayo nagkatay ng kambing para i-feed lahat ng taong to sa Nueva Vizcaya, or let's say, ilan ba to? 12K, divide na nga natin. 97. Yan, it only needs us to magkatay ng 7 to 8 times para maubos yung lahat ng kambing sa Cagayan Valley. Pag magkakatay ng 7 to 8 times ang mga taga Vizcaya para pakainin sila, 'di ba? Mauubos ang kambing ng Cagayan Valley. So, ganyan ka-profitable ang goat farming, most especially sa atin. Bakit? Kasi mataas ang demand, mababa ang supply. At yan, hindi talaga ito masasaturate. It's been 10,000 years and dito pa rin tayo. We're still farming. Yun lang guys, yung konting insights. So kung paano gamitin ang data um, when it comes to decision making. So hopefully, na-encourage kayo and this is really uh, isang matinding proof. Ano bang isang foundation ng inyong decision? Is a really clear proof with statistics to help you decide kung maganda ba talaga pasukin ang goat farming. So, yun lamang at maraming salamat.